Oke, oke. Iayos ko lang. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mapayapang hapon po sa inyong lahat dito sa ating sa studio ay hapon po dito sa Davao sa Mensahe TV channel, dito sa ating programa sa Mensahe TV. At gusto nating batiin meron pa akong hindi nababati. Yung presidente po ng Mercy Islamic Foundation ay si Sheikh Muhammad Habib Kulaki. Siya po ang presidente ng Mercy Islamic Foundation. At batiin din natin ang ating magiliw nating na nagmamahal sa atin, na nagpapatuloy sa pag-antabay sa pag-aalaga ng Mensahe Channel na si Ustad Isa Javiera, ng ating mga kapatid na siyang nasa technical department po ay sila nag-aantabay at nangangalaga po ng ating programa. Mga kapatid, binabati po natin ang ating mufti sa Davao at lahat po ng 10 ng kanyang mga kasamahang mga ulama at mga ustads, at lahat po na nagpapahayag, mga duat, nagpapahayag po ng Islam. At dito po sa atin sa Mercy Islamic Foundation ay binabati lahat ng mga empleyado na naway sila'y nag-aantabay at kanilang sinishare po ito sa kanilang mga kagrupo at sa kanilang mga pamilya. Gayon din, binabati ko rin ang pamilya ko, yung nasa Damam, yung nasa Iligan, yung nasa Zamboanga, at lahat po sila naway nasa maganda
at libre sila sa kapahamakan. At ngayon po, magpapatuloy po tayo sapagkat napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon. Dito sa ating programa, ang tuwid na landas. Ang tuwid na landas na tinatawag natin sa salitang Arabic, Siratal Mustaqim. Yan po ang hinihiling natin palagi tuwing nagdarasal tayo, Ihdinas Siratal Mustaqim. Gabayan mo po kami sa tuwid na landas, sa landas ng iyong mga pinagpala at hindi sa landas ng iyong kinamumuhian at mga nangaligaw. At ito po, mga kaibigan, mga kapatid, sa ating programa, ay bigyan po natin ng pansin ang ating mga, andito pa lang, hindi pa tayo nakakapag-umpisa, may mga pagbati na. Sa ating mga kapatiran, Yusuf, tingnan mo si Yusuf Jerry, B. Thomas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Nuri, meron na silang pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustads. At sa lahat ng namanunood, watching from Kuwait. Okay, meron pong from Kuwait na watcher. Ngayon sa atin, nagantabay po si Ukti Tatarad Danor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from KSA. Meron naman dito si Ernie Ahmad Parilla Campo. At assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Riyadh, Ikhlas. At meron pa rito, watching from Macau. Ito si Yusuf Jerry Thomas. He is watching from Macau. Salam po, sabi niya sa atin. So, mga kaibigan, mga kapatid, magpatuloy po tayo at bigyan po natin ng pansin ang mga bagay na dapat nating malaman. Tayo po, sa totoo lang, naghahanap tayo ng kaligtasan. Yun po ang gusto natin na mangyari sa buhay natin. Kaya nandito po tayo sa lupa, pero binigyan tayo ng laya ni Allah subhanahu wa ta'ala na upang hanapin at sambahin siya at upang hanapin ang paruroonan ng paraiso at huwag nating hanapin ang impyerno sapagkat ito'y naglalagablab na apoy at marami pang mga parusa na makikita natin doon. Kung ating tatalakayin ang impyerno, napakatindi talaga. So ito muna ang ating tingnan sa tuwid na landas sa ating programa. Kailangan po natin ng matuwid na landas patungo sa paraiso. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng mga propeta. At ang kahuli-hulihang propeta na pinadala niya ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunod, bago si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay si Jesus. Ngayon, ang mga propeta ay pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kasulatan. Si Abraham, pinadalhan niya ng scroll, ng suhuf. Si David, pinadalhan niya ng salmo, yung tinatawag na Zabur sa Arabic. Si Moises, pinadalhan niya ng Torah o kaya Taurat sa Arabic. Si Jesus, pinadalhan niya ng Gospel o kaya tinatawag sa Arabic na Injil. At si Propeta Muhammad sallam, ipinadala niya ang pinakahuling testamento na tinatawag natin the Holy Quran o ang Quran. So ito'y bilang gabay sa atin at ang pinakahuli dito nilagom ang mga panuntunan at ito na ang siyang magiging gabay. Bakit? Merong sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung nandito si Musa alaihi salam, si Moises, hindi niya babasahin ng Torah. Bagkus ang kanyang babasahin sa atin ay ang Holy Quran. Sapagkat ito ang huling testamento at ang Torah ay nababagay ito sa kanyang panahon. Kasi mayroong mga kultura po ang tao at unti-unti po itong nililinis hanggang dumating tayo sa pinaka-perfecto na kalagayan at perfecto na panuntunan at ang manual nito ay ang Holy Quran at ang Sunnah ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang mga halimbawa. Now, hindi lingid sa atin ang mga debate ngayon na marami silang nakikita sa kanilang mismong Biblia, kasulatan, na sinasabi nila ito ang Angel, yung Gospel. Mga kapatid, basahin mo ng mabuti. Mga scholars nagsasabi na hindi nagkakatugma ang mga gospel. Ngayon, naghahanap tayo ng perfect
ano ba ang dumating kay Jesus, kay Nabi Isa alayhi salam? So, ngayon, ano bang dumating sa kanya? Yung Injil, nasaan? Yung nakikita natin ngayon ng mga kasulatan, ay hindi yung Injil na dumating kay Propeta Jesus. Bagkus ito, may mga diwa pa ng Injil ng kasulatan noon na dumating kay Jesus, bagkus hindi yan ang kasulatan na dumating sa kanya. Ito'y nabago-bago. Tingnan nyo ha, na-divide ang Biblia sa Old Testament and New Testament. No? Kami ay galing sa paggamit ng mga libro na ito. Dati kaming mga Kristiyano, dati kaming tagapagturo sa mga Kristiyano at ginagamit namin ang Biblia as our reference. Pero nakakatagpo kami ng mga kontradiksyon. Na i-justify naman natin, na sabi natin hindi ano lang kasi ito, nagkamali lang kasi ang tao. How could that be na ilalagay natin sa pagkakamali ng tao? Hindi ba ito ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? May gabay siya, bagkus ang tao ay matigas ang ulo at iniba niya ito. Gumawa sila ng ibang kasulatan. Ganon din ang mga Hudyo. Binigyan sila. Hindi sila nagkakaisa kaya nagkaroon sila ng mga sekta-sekta. Alam po ba natin ito? Na hindi magkatugma ang Parisiyo at saka mga Sadusiyo sa doktrina. Ang Sadusiyo ay hindi naniniwala sa kabilang buhay. Hanggang dito lang tayo sa lupa na para tayong mga aso pagkatapos ng kamatayan, wala na. Bagkus ang mga rabbinic na mga Jewish na mga Hudyo, sila ay naniniwala sa kabilang buhay. So kailangan po natin na tayo mga kaibigan, mga kapatid, ay hanapin natin yung gabay ng dakilang lumikha. At dumating sa atin ang isang tao na nag-shepherd siya ng kanyang mga karnero. Hadbang siya ay nandoon sa Yungib, sa Jabal Nur, yung mountain ng Nur, Mountain of Light. Doon dumating si Angel Gabriel at nakipag-usap sa kanya. At natakot siya. Dahil ang reklamo niya, hindi siya marunong bumasa, pinababasa niya. Ng Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Basahin mo sa ngalan ng inyong Panginoon na lumikha. Na lumikha sa atin, na lumikha sa ating lahat, ng tagapaglikha. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinakilala siya sa simula pa lang. Dumating ang kasulatan sa pamamagitan ni Angel Gabriel na siya ang mensahero na angel. So now, kay Jesus ganun din yun. Kay David, ganun din yun. Itong si Angel Gabriel, o Gabriel, siya ang tagadala ng mensahe. Ito'y sila'y pinadala ang mga propeta sa kanya-kanyang panahon, sa kanyang-kanyang mga tao, upang sila ay ipaalam uli sa kanila na magbalik loob sila sa nag-iisang Diyos at siya lamang ay may karapatan na nasambahin. At marami nga po ang nagbalik Islam. Nang ibig sabihin ng Islam ay sumusunod, ganap na sumusunod, tumatalima sa kalooban ng dakilang lumikha. Now, na marami ang nagbalik Islam, bakit? Bakit gusto nila? Sapagkat gusto nilang masunod ang kalooban ng Diyos katulad ng sinabi ni Jesus na itinuro niya sa Biblia sa kanyang mga disciple, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang pangalan mo, that is Allah. Pangalan niya ay Allah. Sambahin ang pangalan mo, sundin ang loob mo. Ito'y sundin ang kalooban ng Diyos. Yun ang Islam. Hindi sundin ang aming kalooban, gumawa kami ng ibang batas. Gumawa kami ng ibang libro. Ini-edit namin ang mga libro na pinadala at sinulat ng mga historian at pagkatapos ginawa nilang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng dakilang lumikha na dumating sa atin na maliwanag ang Holy Quran. Sabi nila, hindi daw yan totoo. Hindi yan daw totoo, gawa-gawa lang daw po ni Muhammad SAW yan. Ginaya lang yan sa Biblia, kinopya. Alam niyo bang ibig sabihin ng kinopya? Basahin mo kung word for word, kinopya ni Muhammad SAW. Ngayon,
Walang makapagpatunay na kinopya nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagkus pinapatunayan na magkaiba ang Quran at saka yung Biblia. At meron ding mga pagkakapareho na malapit-lapit sa mga mensahe. Mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid na hindi pa, na wala pa sa loob ng Islam, suriin natin ang ginagamit nating Biblia. Umabot ang Biblia na ito sa 34,000 translations and revision. Ayon sa pinakahuli na kasi yung iba nawawala na, yung mga winawala na, sinusunog nila. Noon, umabot ito ng 300,000 translations and revision sa World Almanac. Alam po ba natin na ang tao ang hilig-hilig gumawa at gumawa pa? Tingnan mo lang, sabi nila ang original text ng New Testament is from Greek. Kung sundin mo yung Greek, taga saan ba si Propeta Jesus? Greek ba siya? Grego ba siya? Naku po hindi. Si Jesus Christ ay Aramaic ang salita niya. Siya ay apo ni Zakaria sa tuhod. Na apo din si Mariam o si Maria, si Virgin Mary ni Zakaria. Ito po'y bigyan natin ng pansin. Tingnan mo ang mga pangyayari, hindi nga nagkatugma-tugma. Nagkakabala-baluktot po ang mga istorya kahit pa nung pinanganak si Jesus kapag Biblia ang gamitin mo. Nagkakabali-baliktad ang mga istorya, nagkakabalu-baluktot, at hindi ito nagiging logical. So, kung tingnan natin, kung pagkumparahin natin kahit ang mga Ebanghelyo ay hindi magkasundo, yung pagkamatay lang ni Jesus, yung last words ni Jesus Christ, bago namatay. Alam niyo po ba, nasabi ng mga Christian scholars, hindi ito nagkakatugma. Pero ang ginawa ng mga Romano, inipon ito from different gospels at ginawa nila yung 7 last words. Masarap pakinggan. Ginawa ng sermon, ini-internalize. Mga kapatid, bago mo i-internalize sa isang bagay, gaano katotoo ito? Gaano katotoo ito? Totoo ba ito na ang Diyos mamamatay, ipapako sa krus? I think we have to use our knowledge. Sabi nga ni Presidente, ako Diyos, ipapako niyo ako sa krus. Sandali lang, tawagin kong kidlat. Sabi niya, utusan ko ito at ipatama ko sa inyo. Sabi niya, hindi pwedeng mangyari sa Diyos yun. Therefore, Jesus Christ is not God. Kung totoo man nga ipinako siya, sabi niya. Pero actually, hindi siya napako. Sabi ng Holy Quran, ang akala nila na patay at napako nila si Jesus na anak ni Maria doon sa krus, bagkus hindi siya ang napatay at napako nila sa krus, kundi yaong kamukha niya. Kung sino man yon, hindi natin kilala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam nito. Bagkus mayroong mga trace ng history na isa sa mga disciples ni Jesus Christ na kinumbinsi niya. Kinumbinsi niya, isa sa mga disciples niya ang pumayag na pumalit sa kanya at ginaya ang kanyang mukha at yun ang nahuli nila. Ngunit sa Gospel of Barnabas, si Judas ngayon ang napako. Nung si Judas humalik kay Jesus, nagbagong anyo si Judas at nagbago ang boses, naging kaboses ni Jesus Christ. Nawala si Jesus sa isang kisap mata lamang ni Judas. Pinuntahan niya ang kanyang mga kasamahang disciples at hinahanap niya si Jesus. Asaan niya ang maestro, ang Rabboni, yung kanilang maestro. Nasaan niya ang guro? At ang sagot sa kanya, di ba ikaw ang aming guro? At iniwan siya. Sabi niya, parang naloko na yata. At they forsook him. Yun ang kwento. Iniwan siya ng nag-iisa. At bumalik siya sa mga Hudyo, sa mga Romano, na mga sundalo,
na kasama niya. Kasi sabi niya, tandaan ninyo, sabi sa Gospel of Barnabas, tandaan ninyo ang kanyang mukha at hulihin ninyo siya. Yan ang hulihin nyo. Na si Judas man ay naging kamukha ni Jesus at nawala si Jesus ng isang iglap, kisap mata, at pagbalik ni Judas, siyang hinuli. Siyang dinala kay Poncio Pilato. So ito, mga kapatid, kinakailangan po natin ng pagsusuri sa mga kasulatan. Ito po'y marami pang kasulatan na dapat ninyong malaman ng mga gospel. Yung Gospel of Nicodemus, Gospel of Joseph Arimathea, Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of Mary, Mary the mother of Jesus, Gospel of Mary Magdalene. So at marami pang gospel. Nung pumunta ako, nung seminarista pa ako, pumunta ako sa Maynila, sa Cubao, nakakita ako ng Gospel of Mary. Gospel of Barnabas. Bumili ako ng kopya ng Gospel of Barnabas, Gospel of Mary, at saka yung iba pang gospel, Gospel of Peter at Thomas. Yun po ay nawala sa aking mga kagamitan sa Quiapo. Iniwan ko po sa library. Mga kapatid, at bago tayo magpatuloy ay ating batiin ito si Editha Pasaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe po, sabi niya, Ustad. Stay from Kuwait. From Kuwait pala ito siya, no? So, meron pang si Aslia Alihasan di Sangkupan. Oh. Sabi niya, pagpalaing kanawa ka Ustad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Galing kay Lian Andrew Hardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Galing kay Gafura Firdaus. Assalamualaikum. Yeah, may love pa ito na sign. Aslia Alihasan. Allah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watching from Quiapo. At mga kapatid, bigyan natin ng pansin ang ating mga sinusundan na mga religion. Ang daming lumabas na mga relihiyon ngayon. Tingnan mo lang. Marami pang ang nahuhuli sa United States na mandarayang mga pastor. Nagpakayaman sila. Hinuli sila ng gobyerno dahil sa kanilang ginagawang mga pamimiki ng milagro. Yung pamimiki po ng milagro, kasi marami pong mga tao ang hilig sa milagro, mahilig sa miracle. In Islam is enough. Maniwala ka lang, manampalataya ka lang sa Allah subhanahu wa ta'ala at maniwala ka sa mga turo ni Propeta Muhammad sallam. Magbasa ka palagi ng Quran, magsala ka ng 5 beses isang araw. Maging mabuti ka sa mga magulang mo at sa kapwa mo, sa mga kapitbahay mo. Ikaw ay mapagkawang gawa, sundin mo lang yung gawin mo lang, iba pang mga gawain sa Islam. Hindi mo namang kinakailangan may mamatay pa sa iyo, sapat na yung mananampalataya ka. Na ikaw ay sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kumikilala ka sa Kanya. Kasi ito sabi niya, ya Ustads, paano po bang pagpasok sa Islam? Na gusto ko pong magpabinyag, wala naman pong binyag sa Islam. Bagkus, kung papasok ka sa Islam, paniwalaan mo at sumpaan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala ng Diyos maliban kay Allah ang iyong sasambahin. At si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung kilalanin na siya ang pinakahuling propeta. At kilalanin mo si Jesus na anak ni Maria na siya isang salita na inilagay sa kanyang sinapupunan at siya yaong tinawag na Mesiyas, the Messiah. Paniwalaan mo yun. At ang lahat ng mga sugo at mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, paniwalaan mo. At meron tayong mga panuntunan sa Islam na dapat natin sundin sa instruction ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tulong ni Angel Gabriel sa paggagabay niya sa utos ng dakilang lumikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po, mga kapatid. Kasi may nagtatanong, paano ba ako maligtas? Gusto kong magbalik Islam. Ano bang kaligtasan dyan sa Islam?
So yan po ay bigyan po natin ng pansin. Paano ba ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay yaon lamang pagkilala at pagpasako, pagsuko sa kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala at kilalanin siya na siya lamang ang Panginoon at wala ng Diyos maliban sa Kanya. At nasusulat yan kahit sa Bible. Sa Juan 17 versikulo 3, ano sabi ni Jesus? Itong buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila na ikaw lamang o Diyos. Sinong Diyos ang tinatawag ni Jesus? Siyempre, yung Diyos na may tagapaglikha, na ikaw lamang ang totoo at tunay na Diyos, at kilalanin si Jesus Christ na iyong isinugo. You see? And to believe in Allah subhanahu wa ta'ala na siyang sinasamba ni Jesus. Doon sa Gethsemane, sinamba niya ito. Sinabi pa nga niya kay Magdalena noon, "Wag mo muna akong hawakan, bagko sabihin mo sa aking mga kapatid na ako ay aakyat sa aking Diyos at inyong Diyos." Ibig sabihin may Diyos si Jesus. May Diyos ba na aakyat sa isa pang Diyos? Mga kapatid, very simple logic. Ganun lang. At ang Islam lamang ang ating kaligtasan. Gawin mo lang yung kalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala, magpasakop ka sa Kanya, ang buhay na walang hanggan ay mararating natin. At kung pwede lang nga, meron tayong taga-lecture tungkol sa paraiso, i-lecture nila yan dito sa ating programa, sa Mensahe TV. Kasi pinaghati-hati po namin ang aming mga lectures, itong sa akin ay more on comparative. Yung sa kabila naman nating programa ng ating kapatid na si Abdul Hakim, si Ustad Abdul Hakim Umalay, ay tungkol po ito sa kaming mga balik Islam. No? Ngayon po, ito pong matuwid na landas na ating tinatalakay ngayon, ito po yung hinahanap. Ito pong hinahanap ng mga tao saan sila patutungo. Yung iba nag-i-imagine sila, ang hilig nila mag-emotional. No, it is not by emotional that you can go to paradise. It is true knowledge. It is true knowledge. Tingnan mo muna ang lahat, alamin mo muna kung sino yung sasambahin mo. At doon mo ibubuhos ang iyong pagsamba. Tingnan mo muna kung sino ang karapat-dapat na sambahin. Walang dalawa, walang tatlo. Nung araw mayroong dualism, si Jesus lang at saka ang Diyos, hindi kasali ang Holy Spirit. Later on, naging tatlo na. Kasi ipinasunod yan ng mga Romano sa kanilang doktrina na tatlo-tatlo ang kanilang Panginoon, tatlo-tatlo ang kanilang Diyos. Sa Greco-Roman Empire na paganism na pagsimba. So, mga kapatid, bigyan po natin ng pansin ang isang mensahe na sinasabi ni Jesus sa Bible. Ulitin ko ha, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilanlin kanila o Diyos, kilalanin na ikaw lamang ang totoo at nag-iisang Diyos. At kilalanin si Jesucristo na yung sinugo. Anong premyo? Buhay na walang hanggan. Pangalawa, anong sinabi niya? Ituro mo po sa amin ang kaligtasan. Paano po kami makakapasok sa paraiso? Anong sabi ni Jesus? Gawin mo ang kasuguan. Anong kasuguan? Yung kautusan. Hindi ba natin alam kautusan kay Moises? Basahin mo. Anong kautusan na binigay kay Moises? Deuteronomy 6, versikulo 4, pasais. Sabi niya, sabi doon, sabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Yun ang sinasabi ng Diyos na walang ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Diyos. Yun ang ipinapahayag ni Moises. Mahalin ninyo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Sinabi rin ba ito ni Jesus? Pareho ng mensahe si Jesus sa si Moises. Nang inyong Biblia mismo, nandiyan dyan pa ang diwa. Sa Marcos 12, versikulo 29. Anong nakalagay? Nagtanong ang mga Hudyo, mga Israelites, kasama ng mga disciples of Jesus Christ, ano po ba yung pinakamataas na sugo? Hear, O Israel, sabi niya, the same as Moses said. Hear, O Israel, pakinggan mo, Israel, ang Panginoon nating Diyos,
siya lamang ang Panginoon. Basahin mo yung Deuteronomy 6, versikulo 6 pa 4, 4 pa 6. Yun din ang nilalaman. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas, ng buong espiritu at buong lakas. Mga kapatid, nagturo ba si Jesus ng kakaiba? Wala. Na kinakailangan bang mamatay si Jesus? Ang sabi niya, kung gusto mo makapunta sa paraiso, sundin mo ang kautusan. Ang una, sambahin lamang ang nag-iisang Diyos na kilalanin siya. Pangalawa, ang pagmamahal sa mga magulang at pagsunod sa mga propeta. At sundin mo ang mga kasuguan. Anong mga sugo? Hindi kinakailangan na may mamatay. Yung sugo, yung utos. Kaya nga si Jesus, yun ang sinasabi niya na instruction. Kinakailangan niya bang mamatay? Payag ka ba? Para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga tao na nagkasala sa iyo, ipapatay mo yung anak mo? Is that the way of God? Teka, sandali. You try. Yung mayroong taong may kasalanan sa iyo, ipunin mo sila lahat, sabihin mo sa kanila, kung mapatay ninyo ang anak ko, bayad na kayo sa inyong mga utang. Ganon ba? I think not. This is the way of Satan. Na ibibigay mo pa, magkakaroon pa ng mamamatay para lang patawarin ang kasalanan natin. Ibibigay natin sa isang tao na anak ni Maria. Nagpahayag siya para sa Israel ang kanyang pagsugo sa kanya. Matthew 15:24, nandito sa Holy Quran, si Jesus na anak ni Maria ay pinadala ko sa Israel, sa Bani Israel, sa tribo ni Israel. Ganon din ang pagkasabi saan? Sa Bible, ganon ang pagkasabi sa Matthew 15:24 na si Jesus sumagot, ako'y hindi pinadala, kundi sa nawawalang tupa ng tribo ni Israel. So ngayon mga kapatid, nagkakamali ba si Jesus nung sinabi niya? Doon siya pinadala sa Israel? Ba't tayo sumasali? Ha? Ba't tayo sumasali? Because of Paul. Ba't mo paniniwalaan si Pablo? Sinabi ba ni Jesus may darating? Paniwalaan niyo siya na si Pablo ang kanyang pangalan? Meron ba? Dapat may propesiya at meron din siyang libro na galing sa Diyos. Eh yung libro niya, sinulat lang niya eh. Epistula po. Totong tanong. Ito ay magandang kasi realistic ito. Yung epistula ni Pablo o mga pastoral letter, katulad ng bishop. Gumagawa siya ng letter, ang tawag doon ay epistula. Epistula, hindi yung pistola na baril. Epistula means letter mula sa authority na mula sa bishop o kaya sa archbishop. Ipapadala niya ng archbishop sa mga bishop at ipapadala ng bishop na ito sa kanyang mga tao, sa mga parokya. Yun ang babasahin niya sa linggong iyon, nakautusan na verdict ng bishop. O kung galing sa Rome, sinabi ng Pope, pinadala sa mga bishop, yung epistola na ito, at pagkatapos binasa sa bawat bansa at sa bawat parokya. Ganon naman ang ginawa ni Pablo. Sumulat siya sa mga taga-Korinto. Ay bakit naging salita ng Diyos yun? Bakit nakasama sa Bible? Who was the authority to put that inside the book as called as Word of God? Ngayon, marami ng criticism na ang salita ni Pablo, ang mga libro ni Pablo ay hindi salita ng Diyos. Una, sabi nila, ito po ay isa lamang letter ni Pablo. Ang nilalaman nito ay kanyang opinion at nire-relate niya ito sa mga salita ng Diyos daw sa New Testament o sa mga salita daw ni Jesus at sa Old Testament. At ito'y ginagawa ni Pablo para umigting ang pananampalataya ng mga tao. At ang masakit doon, umigting ang kanilang pananampalataya kay Jesus na siya ay namatay at muling nabuhay.
Si Pablo ang gumawa ng doktrina. Sa mga simbahan ngayon na ginagamit ng simbahan ay Pauline Christianity. Hindi po kay Jesus Christ Christianity yan. Never na si Jesus Christ ay nagbigay ng instruction na katulad ng sinabi ni Pablo. Paul is not a messenger of God. Alam niyo ba? Ano sinabi ni Pablo noon sa kanyang sarili sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7? Dapat lamang ako magpasalamat sa Diyos sapagkat dahil dumating sa akin ang maraming mga revelasyon na naging tinik ito sa akin na naging mensahero ako ni Satanas. You see, naging mensahero siya ni Satanas. At sabi ni Pablo, hindi mula sa Diyos ang pinapahayag ko sa inyo, kundi mula lamang ito sa akin at dinadaan ko lamang ito sa pandaraya. Masakit. Isipin, hindi ito pagsisinungaling sa Roma 3:7 na nagsisinungaling tayo niyan, kundi titingnan natin ang sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, kung sa pamamagitan ng aking pagsisinungaling, upang lumaki ang kaluwalhatian ng Diyos, bakit niyo ako parurusahan tulad ng mga makasalanan? At dinugtungan ng mga scholar kuno, ng translator, close parenthesis. Sa before, may mga close parenthesis yan. Ngayon, tinanggal na Parang naging salita na ng Diyos yung dinagdag. Interpolation po ang tawag diyan. Maingat po tayo. Dapat sumusuri po tayo sa mga old books. Basta, tanggap na lang tayo ng tanggap. Kawawa naman po yung next generation, the last generation. Mga kapatid, bumangon na tayo. Bigyan natin ng pansin ang tunay na salita ng Diyos. Basahin mong Holy Quran. Criticize kayo ng mga nagkikriticize sa Quran sa Facebook. Bagkus, sa totoo lang, hindi ninyo binabasa ang Quran. Nangungupya kayo ng pinost doon sa in-upload sa Google. Tingnan mo, yung sinabi nyo, tinignan ko sa Quran at pinost ko rin. Magkaiba. Ang layo. Biro mo ang Biblia daw ay tinutos ng Quran na ito'y walang sablay. Anong walang sablay? Tingnan mo yung mga nagpipreach. Yung nagpreach na yun is born again. Huwag na lang tayo mandaya, sabihin na lang natin ang katotohanan. Bakit pa tayo magiging dishonest? Sabihan natin ang ating mga tao, tulad sa hindi ito panunulig sa kay Eli Soriano. Iniiba niya ang meaning Gumagawa siya ng sarili niyang lusot Kung baga sa talo na, nagiging panalo pa. Because of his logic, illogical logic. Pero sabi niya, wala daw contradiction ang pagkamatay ni Judas. Doon sa Matthew 27 verse 5, sa Acts of the Apostle, chapter 1 verse 18 and 19. Dito sa verse 18 and 19 sa Apostle, ang binayad kay Judas na pera na 30 pieces of silver, si Judas mismo ang bumili ng lupa. Na doon siya namatay, nahulog sa bangin kasi malapit sa bangin. Ito naman pera na itinapon ni Judas sa mga Parisiyo sa Matthew 27 verse 5, tinapon niya, ito'y sinauli niya kasi sabi ng mga Hudyo, tapos ng usapan. Kaya bigo si Judas, tinapon niya sa kanilang harapan, sabi ng mga Hudyo, ang pera na ito hindi dapat ilagay sa kaban ng templo sapagkat marumi mula sa dugo ng isang tao. Mga kapatid, isang bagay na dapat nating bigyan ng pansin na ang pandaraya. Tingnan mo gaano ka nandadaya si Eli Soriano na magkapareho lang daw. Magkapareho ba? Ng Parisiyo ang kumuha ng pera at binili nila ng lupa na libingan ng hindi katulad nila. At doon naman sa Acts of the Apostles chapter 1 verse 18 and 19, si Judas ang bumili ng lupa at doon siya nahulog. Magkapareho ba yon? Meron pang pastor na sabi niya, hindi kasi ganito yan. Nagbayubay si Jesus, nagbigti. At nahulog siya sa bangin.
Kwininto ba doon sa pagpakamatay ni Judas na malapit siya sa bangin? Wala. Gumagawa siya ng sarili niyang opinionated history. Ganyan po mga kapatid, mandaya itong mga pastor. Ha? Tinatawag na double standard. Bantayan po natin sila pag nagpipreach. Para bang sinasabi nila na ganito, okay, hulaan nyo itong hawak kong sisiw. Ganitong double standard. Hindi ka makakaligtas dito. Sabi niya, hulaan nyo kung patay ito o buhay. Ang sisiw ay buhay. Pag sinabi mo ng patay, hindi niya ito pibigain. Hahanyain, ayan buhay. Pero pag sinabi mong buhay, pipigain niya ito. Doon sa kanyang likod yan. At ipapakita, tingnan nyo, patay. Wala kang pupuntahan, palagi silang tama. Yun ang tinatawag na double standard na mga pag-reasoning. Kaya tingnan natin po, huwag tayong basta-basta na lang na maniwala sa kanila. Kayo naman po, nagtampo lang kayo sa inyong pare, umalis na kayo, pumunta kayo sa pastor na kumumbinsi sa inyo na pumunta sa inyong bahay, o kaya sa saksi ni Jehovah na pumunta sa inyong bahay, o kaya sa mga born again na nagpunta sa inyong bahay. No, pag-aralan nyo ang inyong Bible. Okay, mga kapatid, tayo po ay babanggit muna at babanggit muna magkakaroon po tayo ng break. Ha? Panandali ang break lang po. Bismillah. At batiin po muna natin itong nasa ating linya na mga kapatid natin. Assalamualaikum mula kay Mariam Sheila San Juan. Assalamualaikum. At mula kay Maris de la Cruz. Jazakallahu khairan, sabi niya. Mula kay Ahmad Tarusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kay Ustaz Ahmad Tarusan ng Iligan City. Ng Balik Islam Society of Southern Philippines, at mula kay Agrabalulu Bingkat Hikaru, at meron pa ditong mga kay Nabila Asbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, sabi niya. At mula kay Michelle Ompok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At mula pa kay Baby Norhan Malanggas, Masya Allah, sabi niya. At mula kay Muhammad Salman Mulang, watching from Malaysia, Masya Allah. Mula sa Minsay TV, please share po nito ating programa. Pakishare lang po itong ating mga programa mula sa ating director na si Ustad Isa Javier. Mula pa kay Rizwan Lawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahum amin, sabi niya. Masya Allah, Masya Allah. At mula naman kay Said Ul Isa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabi niya. Nagsalam siya at si Amparo
Pilongko, Alikaway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. At ito pa, may salam pa si Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumusta po kayo? Watching from Jisan. Masya Allah, na ako'y napunta ko dyan at nagwali kami nila Ustaz si Isa. Ay pumunta kami dyan, marami kami, mga 10 kaming pumunta roon at nakasama namin si Brother Umar Pinlalber at saka si Yusuf Butukan. Sa lugar na yan po, sa Jisan, sa Idita, Pasaron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustaz. At sabi niya, Asliya Ali Hasan, disangkupan pagpalain nawa Ustaz ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kay Leandro Hardin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Kay Gafura Firdaus, kay Asliya Ali Hasan, disangkupan ito ang mga kapatid natin na paulit-ulit silang nagsasalam. At kay mula kay Mayo Villaros Reyes, Narciso, Nueda, Obando, mga pagsalam nila sa atin. At mula kay Yusuf, Jerry, Thomas, Masya Allah. May mula kay Saib Isa, Isa. At mula kay Hamda, Masya Allah, sabi niya, swerte mo tao sa kabilang buhay, insya Allah. At kay Maris de la Cruz, Giwana, at kay Giwana, J. Pitugo, Sister Noralyn Barquez, Sis Jamila Villegas, Sapilan Alib, Sister Jamilon Blanco Ampatua, syukran po. At puan po. At mula pa kay dito sa kay Mariam. At ito, marami itong sa atin. Sila Mariam Ungko, Mariam Fama, Ate Mariam Sheila San Juan, Sis Jamila Katriad, Mariam Ros, Mariam Ros Tiansing, Mariam, mandaming Mariam ito, Ida Grande, Kabading, at Insan Maria Magsayo de la Cruz, Musfila, sabi niya, wala sa, from Hong Kong. Masya Allah, ang dami nila from Hong Kong. At mula kay Amina Chan, assalamualaikum Ustaz, watching. Saan ito nagwa-watch si, watching from Hong Kong din. At mula kay Nur Said Sakandal, assalamualaikum, watching from KSA, Masya Allah. Tayo ay 11 taon doon. Kasama din natin si Ustaz Isa Javier at saka si Ustaz Ahmad Javier. Nakasama natin sila sa pag-aaral doon sa Al-Raji, sa pag-aaral namin ng mga duat. Kaya kailangan namin mag-aral. At isa pa dito, meron kay Mini Michelle Umpok Yayunan, kay Nabila Asbi, Marinil Rakisa, Aisha Jaini, at saka Mark Seller. Aisha Jaini, Marks the Seller, Sister Fat, at Tintin Fatima. Assalamualaikum po. Sana pagpalain ko yun ay Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pagantabay. At meron pa dumating, Nur Hanifa, Yampuan Sarip, Maruhom, Masya Allah, watching from Quezon City. At mula rin sa Ernie Ahmad, Parilla, Campo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From Riyadh Ikhlas, Masya Allah. At from Okti, Tata Raida Noro, Masya Allah. Okay po. Pagpalain po ko ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pag-antabay sa ating programa. Sana i-share po ninyo ang ating programa po dito at maraming makarinig po ng ating programa sa Tuwid na Landas. Ngayon po ang ating programa sa Tuwid na Landas ay itutuwid po natin ang kung ano-anong mga ginawa ng mga tao. Ngayon po, balikan po natin ang pinag-uusapan natin ay tungkol doon sa ang pagkilala natin sa dakilang lumikha para tayo ay maligtas. Una, kilanlin natin siya na siya lamang ang Panginoon at wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Yan po kung gusto mong maligtas. No? At ang gagawin mo rito ay sundin mo lahat ang Kanyang kasuguan. Ano man ito. Sundin mo lang. Hindi naman napakarami pong kasuguan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po napakarami. Ngunit tingnan lang po natin ang mga ating tuntunin. May 5 lamang po tayong haligi sa Islam. May 6 lamang po tayo na haligi ng pananampalataya.
na ito po yung mga bagay na dapat natin sundin at dapat natin gampanan sa ating buhay. At para sa inyo po, isa sa mga gawain natin sa 5 haligi ng Islam ay ang pagdating ng Ramadan, tayo ay nagfa-fasting. Sa mga mature po, mga mature na yung mga bata pa talaga na wala pang hindi inabutan ng matino pang isip, ay sila ay libre. Excuse me. Libre sa sa fasting po. At sana ay ating silang encourage ang mga bata na magdasal sa masjid. Sa panahon po ng Ramadan, kung gusto po nila mag-practice ng mag-fasting, pwede po sila mag-practice ng mag-fasting. Sana po ay gawin natin yun para sila ay masanay po. Ang kabataan po, mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, sanayin natin ang ating mga anak sa pagdarasal araw-araw para pagkilala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang bagay po na dapat nating gampanan bilang mga magulang na mai-inculcate natin sa mga bata kung paano mamumuhay bilang isang Muslim. Hindi yung mga sinasabi natin na mga talipandas na mga pag-uugali. Sanayin natin sila na isang halimbawa. Maging halimbawa sila. Excuse me. Maging halimbawa sila sa lipunan. Ito po ang ating gagawin. So tayo naman na mga magulang, pasundin natin sila sa atin. Nang tuwi-tuwi na ay ginagawa natin ang ating mga panalangin. Sa tuwi na ay ginagawa natin ang ating mga tungkulin sa Islam. Ito po ay isang bagay na dapat pong magampanan natin bilang bilang tungkulin sa ating mga anak at sa ating community. So tingnan nyo, ang mga bagay na ito ay pinakita ni Propeta Muhammad SAW sa kanyang community, sa kanyang mga companions. Kasama niya sila sa kanyang buhay. Yung si Jesus ay gayon din, kasama niya ang kanyang mga apostoles. At sinanay sila, siniminar sila, umaakyat sila saan sila pumupunta. Pinapakita ni Jesus Christ ang tungkulin ng isang mananampalataya at si Jesus Christ ay hindi siya nagturo na sambahin siya. Kundi yaon lamang na nagsugo sa kanya. Tingnan nyo ha. John chapter 12 verse 44, sabi ni Jesus, "Whoever believes in me, believes not in me, but in him who sent me." Ang sino mang naniniwala sa akin, ay hindi ako ang pinapaniwalaan, kundi yaong nagsugo sa akin. You see, very clear na si Jesus Christ na hindi siya yaong ipinipreach niya. Then, sabi niya sa verse 49, the same chapter 12, sabi niya, "I can't do nothing on my own self, but He, the God, who sent me, gave me the commandment what to say and what to speak." Sabi niya, ako'y walang magagawa sa aking sarili, kundi siya na Diyos na nagsugo sa akin. Siya ang nagbigay sa akin ng kautusan kung ano ang aking sasabihin at ano ang aking ipapahayag. So, ibig sabihin, it is not from the will of Jesus. If Jesus was the God, hindi niya kailangan utusan pa siya. He must declare. You see, inuutusan siya, I can do nothing on my own self. But He, the God who sent me, gave me the commandment what to say and what to speak. At anong sinabi niya? Sa verse 50, "And His commandment is an everlasting life." At ang kanyang utos ay ay buhay na walang hanggan. Sa chapter 17, verse 3 ng Biblia mismo, sabi ni Jesus, "This is life eternal." Ito ang buhay na walang hanggan. "That they may know you, O God," na ang kilanling kanila, O Diyos, "that you are the only one and true God." Ang kilanling kanila na ikaw lamang ang nag-iisa, tunay na Diyos.
and to know that Jesus Christ whom you have sent at kilanlin si Jesu Kristo na iyong sinugo. Tapos buhay na walang hanggan. So mga kapatid, kailangan bang magpakamatay si Jesus para sa buhay na walang hanggan? I think no. Wala siyang instruction na mamamatay siya para sa iyo. Ikaw ang nagkasala, ba't ka nangungumpisal pa? Bakit? Ba't ka pupunta doon sa pare, mangumpisal? Ay, bakit ka magsasabi, O Lord, our God, please, forgive our sins. Ay, bayad ka na eh. Ba't ka hihingi ng tawad? Nabayad ka na. Ganito yan kasimple. Dumating yung tiyuhin mo, may utang ka doon. Sabi niya, kasi sabi nila may problema ka daw. So, ang ginawa ng tiyuhin mo, kasi naghanap ka ng pera, pambayad mo doon sa tindahan, binayaran lahat ng tiyuhin mo. Yan, dumating ngayon ang tiyuhin mo, binayaran niya. Babayaran mo pa ba yung binayaran niya? Magbabayad ka pa rin ba? I think no. Ganyan po ang logic na pag binayaran na ni Jesus, tapos na. Huwag ka nang humingi ng tawa dahil tapos na. Bayad ka na eh. Hindi ka pa nagkakasala, binayaran na eh. You see? Ganla kasimple. Tayo'y humihingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan at hindi ito binayaran ni Jesus. May sarili din siyang pananagutan sa kanyang sarili. Sa araw ng paghuhukom ay huhukuman din siya. Huhukuman din siya. Lahat ng propeta, mananagot din sila sa kanilang buhay at sa kanilang mga ginawa. Kaya, hindi pwedeng sabihin natin, hindi nagkasala si Jesus. Abay, nagbabasa ba kayo ng Biblia nyo? Kung hindi siya nagkakasala, anong ginawa niya sa simbahan? Pinagtutumba niya ang mga lamisa, nagwala siya at pinagpupuspusan niya ng kanya ng kahoy ang mga kulungan, nakawala yung mga kalapati. Kawawa naman yung nagtitinda doon eh. Subukan mo sa Quiapo, pag hindi ka kinulong ng pulis, itumbang mo nga, kayong mga bishop dyan, yung pare, yung mga simbahan dyan, simbahan ng Iglesia ni Cristo, sige, itumban nyo nga yung kanilang mga paninda dyan sa labas. Hindi, hulihin kayo, kasi that is tinatawag yan na tuwa buho, sa salitang Hebreo, tuwa buho. Yung magulo na kalagayan. Kaya nga po tayo, pinadalhan tayo ng Quran na dahan-dahan tayong mamumuhay ng moderate. Hindi napaka-extreme. Kaya yung sinasabi ninyo, kuha ng barit tapos mamamari, Allahu Akbar, gagamitin mo yung Allahu Akbar sa mali. Pagsamba ba sa Diyos yun? Dahil sinabi daw, ginuman daw ni Allah subhanahu wa ta'ala. Unawain nyo muna. Sa panahon ng gira, ganito po. Sa panahon ng gira dito sa atin, gira, may mga Hapon, kalaban natin. Pagkatapos ng gira, tapos ng gira eh. Liberation na yun eh. Nung tapos na ang gira nila doon sa Makkah, pinatay ba ni Propeta Muhammad SAW ang mga tao na nagkasala sa kanila? Na pumatay sa kanilang kamag-anak, na nagsunog ng kanilang mga bahay, at nagtapo ng kanilang mga kamag-anak sa labas ng Makkah at nangamatay ang mga kabataan at ang mga matatanda? Gumanti ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi, nung makuha niyang Makkah. Bagkus mercy ang dumating sa kanila. Awa, rahma. Sapagkat si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, I send you as a rahma, as a mercy to all men. Meron bang awa, meron bang mercy para sa lahat ng tao na napapatayin mo sila? I think not. Nangyayari lamang yung mga patayan, sabihin na natin, sa panahon ng gera, kapag merong mga nangyayaring mga gera na pinasok ng gera, it is normal. Kahit pa Kristiyano, ginira mo, lalaban yan. Kahit pa yung mga tao na taga-bundok, pag ginira mo yan, lalaban yan. Pag kinuha mo yung kanilang mga area na yan, lalaban yan. Mga kapatid, sentido común. Simple lang, common sense. Kaya kayo po na nagpipreach na sinisiraan nyo ang Islam, basahin nyo muna yung Quran at anong event na nangyayari. So, yung pangyayari ng event, subhanallah, ay dapat po nating alam yun.
Hindi yung nagkikwento tayo. Let us be honest. Kasi kami mga Muslim, nagiging honest kami kung anong nandoon sa Bible. Binabasa lang naman po namin. Hindi po kami nagsisinungaling kung anong nakalagay doon. Hindi namin dinadagdagan. Hindi namin binabawasan. Binabasa namin at minimemorize namin kung anong nakalagay dyan. So, ito po isang pagtutuwid po sa ating mga kapatiran na pwede po naman tayong mag-sharing sa Islam at saka sa Christianity. Kaya lang, meron pong mga tao na hindi talaga sila na part ng mga relihiyon na hindi sila tapat sa usapan. Kaya tayo, habang ngayon, dito kami, pinapaalam namin sa inyo na kami ay handang makipag-dialogue at kung gusto po ninyo na mag-usap-usap tayo, yung ano lang, ay meron naman tayong lugar. So, hindi po kami mga trainer, pagdating dito, pupugotan namin kayo ng ulo. Astagfirullah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, parang pinatay mo na ang buong sanlibutan. At kung nakaligtas ka ng isang kaluluwa, parang niligtas mo na rin ang sanlibutan, vice versa. So hanggang dito na lamang tayo mga kapatid at dumating na ang punto ng alas 5 ng katapusan ng ating oras dito sa Mensahe TV channel. Ito po ang inyong lingkod, si Ustad Abdullah bin Andrade, sa ngalan po ng Mercy Islamic Foundation at pamumuno po ng presidente natin na si Sheikh Muhammad Habib Al-Kulaki at ng ating director sa media channel dito sa Mercy, kay Ustad Isa Javier at ang ating technical men dito sa ating magagaling nating technical men at ang inyong lingkod ay pansamantalang namamaalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.